Hello guys, it's me again, Chief Miloy. Ngayon, itutur ko kayo sa engine room, no? Samahan ko kayo kung ano yung mga machineries and equipment na mayroon tayo doon sa engine room. So tara guys, mga kabaro, no? Samahan niyo ako pag tour doon sa engine room natin. Mga kabaro, sa ating paglilibot or pag-tour natin sa engine room, dito tayo mag-umpisa sa engine control room. So nandito yung mga control system natin. Ito ngayon yung monitor natin sa PMI natin pag kumuha tayo ng main engine performance data. Saka ito naman yung dalawang monitor, yan yung MOPE tsaka MOPB. Yan control system ng camless engine yan mga kabaro. Ito naman yung control ng main engine. Nandyan yung telegraph nya. Yan. At yan na rin yung mga pressure system niya mga kabaro sa may panel na yan, no? Yan mga kabaro. Then dito sa kabila sa left side, yan na rin yung monitor natin sa mga parameters ng main engine natin, generator engine natin, or auxiliary equipment natin. Diyan lahat naka-monitor mga kabaro. So yung isang link niyan direct doon sa cabin ni Chief Engineer sa opisina niya. Ito naman yung sa scrubber natin mga kabaro. Yan yung control system ng scrubber natin. Tsaka monitor niya mga kabaro. Diyan natin nakikita yung mga parameters ng scrubber. Ito naman yung mga feeder panel natin mga kabaro. Yan. Nandyan lahat ng mga circuit breaker. Nandyan lahat ng mga switches ng auxiliary equipment natin mga kabaro, yung sa mga bomba natin, sa fuel pump, sa seawater pump, sa freshwater pump, nandyan lahat mga kabaro. Ito naman yung control system ng generator engine natin, yung tatlong generator. Yan siya guys, no? Maliit lang. Ito yung generator control panel. Nandyan nakikita yung ampere, kilowatt ng nakaservice na generator mga kabaro. So ito yung number 1 diesel generator panel mga kabaro. Yan siya, no? Naka-standby siya ngayon. Yan yung auto synchro niya mga kabaro. Then ito naman yung number 2 diesel generator panel. So of course naka-standby siya mga kabaro. Yan, the same. Nandyan yung auto synchro niya. Then ito yung number 3 diesel generator panel. Ito yung naka-service natin mga kabaro. So nakikita natin nandyan yung amperahe niya. Nakailaw yung auto-synchro niya. So mga kabaro, ito naman yung level 1 ng main engine natin. Nandyan yung exhaust valve, nandyan yung exhaust manifold, tsaka nandyan yung exhaust pipe. Yan mga kabaro. So ito yung exhaust manifold, yung malaking nasa gilid na yan. Then ito sa left side na papunta sa boiler, yan yung exhaust pipe natin. Ito naman yung second level natin ng main engine mga kabaro. Nandito yung cylinder control unit. Dito natin makikita yung EPO booster pump natin, exhaust valve actuator, PIVA valve, accumulator natin, then alpha lubricator natin mga kabaro. Nandito naman yung filter system natin ng main engine mga kabaro sa hydraulic natin. Yan yung filter na yung mga kabaro. Yan yung backwash filter natin sa hydraulic. So ito naman yung exhaust manifold sa may turbine side mga kabaro. Yan yung turbocharger natin, turbine side. Ito naman yung starting air valve natin mga kabaro. Nandito naman yung blower side ng turbo natin. Yan mga kabaro. Then ito naman yung dulo ng manifold. So nasa third level na tayo mga kabaro dito sa may piston underside. So ito yung nasa third level mga kabaro. Diyan binubuksan yung manhole na yan pag nag-inspeksyon ng piston ring. Mas maluwag dito kabaro kaysa doon sa scavenging manifold natin. So ito yung local control natin mga kabaro. Yan lang dipindot lang yung local control natin. Yan mga kabaro. Then ito yung indication niya kung naka-ahead siya or naka-astern. Andito naman yung mga parameters natin sa lobe oil natin, sa piston cooling natin, sa seawater natin, sa air spring natin. Andun yung mga parameters. Ito naman sa
likod ng third level natin, nandyan yung air cooler natin mga kabaro. Dito sa area na yan, dyan pinapalamig yung hangin galing doon sa blower side natin by using seawater. So yan siya mga kabaro. Dito naman tayo sa lower part ng main engine. So yan yung mga malalaki na yan guys. Yan yung relief valve natin. Just in case nagkaroon ng pressure doon sa loob ng main engine natin sa may crankcase banda. So ito yung mag-release ng pressure mga kabaro. So nandito sa starboard side nakalagay. Then dito naman yung flywheel natin. Ito may cover yung flywheel natin mga kabaro. Kasi umiikot yung flywheel natin mga kabaro. So kailangan talaga may cover para hindi tayo ma-accident. So dito naman tayo sa half part ng engine room natin. Ito naman yung sa mga turning gear side natin mga kabaro. So ini-engage natin yan pag nag-prepare tayo ng main engine, tinuturning natin yan. So dito naman tayo sa forward part ng main engine natin mga kabaro. So yan yung crankcase cover ng main engine natin mga kabaro. So binubuksan natin yan, dyan tayo nag-inspection ng crankshaft natin. Yan yan yung crankcase cover number 1 to 6 mga kabaro. So ngayon, dito naman tayo sa generator engine natin. Ito yung generator engine number 1 natin mga kabaro sa starboard side part, no? Yan naman yung number 2 generator engine natin mga kabaro. The same, nasa starboard side part siya. Yan siya guys, no? Dito guys, tatlo yung generator natin, malalaki yan. Then ito yung generator engine number 3 natin, yung mga kabaro. So ngayon guys, dyan naman tayo sa may port side part, no? Ayan yung view ng generator natin mga kabaro. Generator engine natin sa port side part. Yan yung sa number 2 engine, no? Yan siya guys. Nandyan yung low oil filter natin mga kabaro. Yan na rin yung centrifugal ng low oil natin. So dito naman tayo sa number 1 mga kabaro. Yan din yung view niya. So nandyan yung mga equipment nasa sa port side na view mga kabaro. So yan guys, no, sa napapansin ninyo, itong reading ito ng generator natin halos digital. So dito naman tayo sa area ng mga auxiliaries natin dito sa starboard side part. So yan guys, no, tingnan nyo na lang. Tinutur ko kayo sa engine room natin. Ito yung dalawang bote ng air reservoir natin mga kabaro. So yan ginagamit natin pag nag-start tayo sa main engine natin. Diyan natin in-store yung hangin, no, para sa starting ng main engine natin. Din sa general service air or doon sa control air ng main engine. So ito naman yung dalawang unit ng main air compressor. So ito yung nagsusupply ng hangin doon sa air bottle natin, doon sa air reservoir natin mga kabaro. So ito yung motor, yung nagda-drive sa compressor natin. Ayan guys, no, mga malalaking motor yan. So dito naman tayo sa press water cooler ng generator engine natin. So dalawang unit yung press water cooler natin dito mga kabaro. So press water cooler number 1 tsaka press water cooler number 2. So dito naman tayo sa mga fuel pump. Ito yung supply pump number 1 and supply pump number 2. Then dito naman tayo sa main engine press water cooler. Dito naman tayo sa cascade mga kabaro. Dito tayo kumukuha ng tubig na sinusupply natin sa boiler natin. So ito yung preheater natin sa main engine mga kabaro. Pag yung engine naka-stop, kailangan natin laging i-maintain yung temperature ng jacket cooling natin sa 75 degrees centigrade. So itong ginagamit natin mga kabaro. Yan ay supplied by steam. So ito naman yung press water generator natin mga kabaro, no? Ito yung equipment na ito
ito yung nagpo-produce ng fresh water natin sa barko. So ang capacity nito 25 tons per day or 25,000 liters per day. So dito guys, dito sa barko, hindi na kami kumukuha ng tubig sa lupa. So kasi meron na kaming fresh water generator. So nagpo-produce kami ng fresh water galing sa seawater. Ito yung equipment namin mga kabaro para mag-produce ng fresh water. So tingnan no, mabilis yung produce natin no. Yung flow meter niya, ang bilis. So yan guys, maliit lang na equipment yan pero nakapag-produce yan ng 25 tons per day. So dito tayo sa third level ng engine room natin. So iikutin natin yung engine room mga kabaro. Dito tayo sa lobe oil cooler natin. Yan, ito yung three-way valve, yung control ng lobe oil cooler natin. Ayan naman yung backwash filter ng lobe oil natin mga kabaro. So andito siya na side no, magkakasama sila. Ito yung control natin sa temperature. So dito naman tayo sa sunod guys. Yan yung area natin sa starboard side. Dito naman sa lower deck ito mga kabaro. So nandito yung mga seawater pump natin. So yan yung main cooling seawater natin. Then ito naman yung sa ballast pump number 1 natin mga kabaro. Then ito yung scrubber pump natin. Ito naman yung ballast water treatment filter natin. 2 unit yan mga kabaro. So dito tayo sa port side part. So ito yung ballast pump naman. So nandito tayo ngayon sa area ng GS pump tsaka bilge ballast pump natin. Yan yung GS pump natin tsaka bilge and ballast pump natin. So akyat naman tayo mga kabaro doon sa generator side na deck. So dito tayo sa oily water separator natin mga kabaro. So dito natin siniseparate yung tubig na may content ng oil. So ito yung equipment na yun mga kabaro. Ang tawag dito is oily water separator mga kabaro. Yan naman yung OCM natin mga kabaro, yung oil content meter or 15 ppm monitor. Dito tayo sa boiler mga kabaro. Yan yung boiler. Then pupunta tayo sa waste oil incinerator. So dito namin sinusunog yung waste oil mga kabaro. Yan yung incinerator natin. Diyan natin ini-incinerate yung mga waste oil na na-generate natin. Then yung mga oily rags natin or yung mga domestic garbage natin, diyan natin sinusunog mga kabaro. Dito naman tayo sa starboard side ng first level ng engine room natin mga kabaro. So yan yung fuel pump ng boiler natin. Dito guys, may 4 tayo na unit ng purifier. So, yan guys, no? Tingnan nyo, yung unang purifier, yan yung ginagamit natin sa generator engine lobe oil purifier. Then, ito naman sa main engine lobe oil purifier. Then, ito guys, ito yung 2 unit ng fuel oil purifier. So, yung isa naka-service, din yung isa naka-standby. So, maliit lang yan guys, pero malaki yung capacity. So, ngayon guys, dito naman tayo sa dumping valve ng boiler natin. Yan guys, tingnan nyo na lang yung mga pipings natin. So, yan guys. Ito yung fuel piping system natin. Galing sa seatling saka service tank natin. Yan guys, then yan naman yung jet filter natin mga kabaro. So yan siya. And then dadako naman tayo dito sa sewage system natin. Dito guys sa equipment na ito, dito natin tinitreat yung dumi na nanggagaling dun sa akomodasyon. Yung mga dumi galing sa CR natin. Then bago natin ibombahin palabas, yung tubig treated na. So yan guys, ito na naman yung burner ng boiler natin. So maliit lang siya guys, pero malaki yung capacity nito, no? Yan guys yung pressure natin, yung steam pressure. Then yun naman yung control panel ng boiler natin. Yan siya guys, no? Ngayon guys, dadako naman tayo sa steering room.
So, yan yung steering natin mga kabaro. Ayan yung control ng steering natin. Ito yung rudder natin. Ayan yung hydraulic tank natin. Mga kabaro, mayroon tayong 3 unit na steering pump natin or steering motor natin. Ngayon guys, ito naman yung rudder carrier natin. So, ayan guys, no? Yung sa ilalim na yan, yung rudder carrier. So, balik tayo guys. Yan yung malaking tangke na yan. Yan yung liquid chlorine tank. Din yung isa is yung neutralizer tank ng ballast water treatment natin. So, ito yung emergency fire pump natin. Doon siya sa ilalim guys, no? Malalim siya. Sana guys, na-enjoy kayo sa tour natin sa engine room natin na ito. Ito po yung inyong likod, Chief Miloy. At sana patuloy yung suportahan itong channel natin. At mga kabaro, huwag niyong kalimutan click ang subscribe and like button dito sa channel natin. Para patuloy tayong updated sa sunod nating mga videos.